Para saan to? Pirmahan mo na lang ang papel. At pagkatapos, ipasa mo na. Pero humihinga pa ang pasyente. Buhay pa yung tao. Hindi ko maintindihan. Bumababa na ang vital signs niya. Wala na ring urine. Pag-arrest with no stem sign, brain dead na ang kasunod. Normal lang na walang stem cell pagkatapos ng ROSC. Kailangan natin maghintay ng 1 hanggang 2 araw bago magdesisyon. Sakit ang cause of death nito? Medical record ng pasyente sa military hospital. Ang sabi dito, ginamot siya dahil nagkaroon siya ng diverticulum. FYI lang. Pero trauma hemoperitoneum to at hindi diverticulum. Hiniwa ko ang tiyan niya at nakita ko mismo yun. Tumakas siya. Gusto mo sabihin, violente ang pagkamatay niya? Hindi ba parang masyado yatang sensitibong isyong yan? At paano naman kung malaman ng publikong anomalyang nangyari? Siguradong puputok ito. Mabilis itong kakalat sa internet at mga balita. At ang kalalabasan niyan, maraming masisisante ng ganong kabilis. Hindi ba napaka-responsable nun para sa atin? So, gusto niyo akong magsinungaling tungkol sa pasyente? Gusto kong pag-isipan mong desisyon. Para niyo na ring sinabing magsinungaling ako eh. Tungkol sa isang pasyenteng humihinga't buhay pa. Gusto niyo akong pumirma? Minsan mas matimbang ang katahimikan kaysa katotohanan. At ang minsang yun ay ngayon na. Sorry pero hindi. Iisipin ko na lang na di nangyari to. Kang Dongju! Huwag ka naman parang bata na nagmamayabang ng katapangan. Nasa tamang edad ka na. Bilang doktor at bilang mamamayan, gusto ko sanang mas maging responsable ka. Pumirma ka na. Atin-atin lang ito, Dongju. Teka, ano ba to? Bakit? Ano ba nangyayari? Ba't kayo magkakasamang tatlo? Ano, may binabalak na naman ba kayong gawin? Ha? President daw. Yun. Ano nangyari? Ha? Nasaan na siya? Juyo ka lang. Juyo. Juyo. Naku po. Juyo. Diyos ko. Anak ko. Juyo. Dok, nag-cardiac arrest siya.
Nurse O, pakipage si Dr. Kang. Pakibigyan po kami ng space, sir, ma'am. Doon na po kayo maghintay. Sige na po. Excuse me lang po. Excuse me. New York, anak ko. Kami na po ang bahala. Doc, ang anak ko. Sige na. Ha? Yes, Nurse O. Papunta na. Ano yun? Second arrest na niya. Yung defibrillator. Going 200. Tabi dyan. Charge! Sisimulan kong compression. Ako nang gagawa. I-check ang pulso. Ulitin natin. Charge to 200. Ready na, Dr. Kang. Charge! Bumalik ka. Napakabata mo pa. Kailangan mong bumalik. Bumalik ka. Dr. Kang. Time of death. Ngayong 8:48 p.m. Ba yun? Yung nasa likod niya. Okay. Oo nga pala. Paano pumuntang Doldam Hospital mula dito? Nakikiramay kami sa pagkamatay niya. Ang militaryo mag-aayos ng libing ng yumao ninyong anak. Maraming salamat. Pasensya na tumakas siya sa base. Salamat sa pag-aasikaso ninyo. Kung may maitutulong po kami, huwag kayong mahiya magsabi. Sige po. Pinatay nila si Juyok! Ano? Ano ba sinasabi mo dyan? Magsalita ka. Yung yun. Ginugulpi siya araw-araw ng 3 sa mga superior niya na walang dahilan. Kaya hindi na siya bumalik sa base. Yun ang dahilan kaya namatay ang kaibigan ko! Manahimik ka! Wala kang hawak na pruweba sa mga ibinibintang mo sa kanila. Siguradong naguguluhan na ang mga magulang ni Private Park. Yun ang sabi ng doktor na nag-opera sa kanya.
Resulta ng pananakit ang mga injury ni Juyok. Narinig kong sinabi niya sa'yo, dinig ng dalawang tenga ko! Narinig ko ang doktor, Mr. Pak. Mabuti pa tanungin niyo yung doktor. Sasabihin niya yung totoong nangyari. Ang doktor. Saan ko matatagpuan ang doktor na yan? Sasamahan ko kayo sa kanya. Kung gusto po ninyo. Dr. Kang Dongju, kailangan mong gawin to. Bakit? Sa tingin mo ba, gusto ko na ginagawa ko to para kay President Do? Ayoko lang masira sa kanya. Ayokong manatili sa ganitong buhay. Ang gusto ko kasi, nandun ako mismo sa gitna ng aksyon. Bata ka pa, kaya di mo nare-realize kung gaano kalaki ito. Hintay mo lang pagkaedad na kita. Kapag nasa mga 40 ka na, mag-iiba na ang tingin mo sa mundo. Ang mundo mo biglang mag-iiba. Depende kung nasa gitna ka o sa laylayan. Alam mo, kay President Do ka lang dapat sumipsip. Kapag ginawa mo yun, sinasabi ko sa'yo, magbabago ang buong buhay mo. Maliwanag ba? Excuse me, Dr. Kang. May gusto daw itanong sa'yo ang mga magulang ni Pak Juyok kahit sandali lang. Pwede ka na ba ngayon? Pasok na po kayo. Magandang araw, Doc. Ako ang papa ni Park Juyok. Pasyente niyo siya. Sinabi niyo ba na panggugulpi ang naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko? Totoo ba yun? Doc, please, sabihin niyo na. Malusog siya, pero nagbago yun 2 buwan na nakalipas. Paano siya nagkaganon? Dapat namin malaman bilang magulang niya. Kaya sana sabihin niyo na sa amin ang alam niyo tungkol sa nangyari sa anak ko. Parang awa niyo na, Doc. Dr. Kang. O ano pang hinihintay mo, Dr. Kang? Sagutin mo na ang tanong nila. Kailangan kong makita ang records ng anak ninyo. Kailangan tingnan ang medical records niya sa military hospital. Baka matagal ang hihintayin para sa death certificate niya. Sige. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang sandali. Ba't mo ginawa yon? Ang alin? Alam mo ang tungkol sa mga pasa niya, nakita mo yon. Nakita mo rin mismo ang enterobrosia during surgery. Bakit wala kang sinabing kahit ano sa magulang niya? Nakikinig ka ba sa akin? Hello? Narinig mo bang kahit ano sa mga sinabi ko, Dr. Kang? Pagod lang ako ngayon. Mamaya na lang. Anong problema nun?
Magandang gabi sa inyo. Kang Dongju. Pasensya na kayo. Istorbo yata ako. Hindi ka istorbo. Balik. Pumasok at maupo. Pasok na, sige na. Sabihin mo, nandito ka ba para maghapunan o uminom? Isang bote nga ng soju. Sige. Taxi! O, ito. Sagot ko na yan. Inom na. Inom pa. Kung hindi mo na kaya, hindi kita pinipilit. Hindi. Kaya kong inumin yan. Gusto mo ng isa pang round? Paul, Nagiinuman silang dalawa? Sina Master Kim at Dr. Kang? Nagiinuman? Yun ang sabi niya. Gano'ng karaming nainom? Nasa pang-8 bote na raw sila ng soju. Walang bote ng soju? Kailan mo pa nalaman ang ano? ang tungkol sa akin? Na ako yung pasaway na lalaking nagpataob sa ER noon. Kailan mo pa nalaman ang tungkol doon, ha? May tatanong din ako sa'yo. Bakit ka ba naging doktor? Naalala mo pa ba ang sabi mo sa akin noon? Kung gusto mong maghiganti, gantihan mo sila bilang magaling na doktor. Yun ang dahilan eh. Gusto kong ipamukha sa lahat na hindi ako lalampalampa lang. Ayoko na kasi yung pakiramdam na iniitsapwera ako ng mga tao sa paligid ko. Gusto ko ring ipakita sa kanilang lahat na iba ako sa kanila. Kaya lang, pinapakita sa mga desisyong ginawa mo na wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Hindi pwedeng dito na lang ako. Kailangan kong umangat sa kinalalagyan ko. Para nang sa ganon, malabanan ko si President Do o kung sino mang nakaupo dyan. Kaya ba, gusto mong magka 15% increase sa sweldo at mabigyan ng 5 million kada taon para sa research? Kung tatanggapin mo ba yon, ibig sabihin nun makakaangat ka na. Ngayon, sumisip-sip ka kay President Do. At sa kanya lang ang loyalty mo. Diba? Pagkatapos, ikaw na magiging head surgeon. Ang pangalan mo ang laman ng lahat ng academic journals. Yan bang masasabi mong tagumpay na pinaghihirapan mong makamit? Ganun talaga ang ikot ng mundo. Lahat ng sinabi mo, ang tawag dun sa mundong to ay tagumpay. Kasi kung hindi ko magagawang makilala ko ng lahat, wala, talo lang ako. Kaya mas gusto mong talikuran ng dignidad mo at kalimutan ng konsensya. Mawawala na sa iyong kahihiyan at pride sa sarili. Kung mananatili ka lang sa pinakadulo, may pagmamalaki ka ba? Kung wala kang kapangyarihan, may tutulong pa ba sa'yo ang konsensya? Alam mo ba kung gaano kasakit matapak-tapakan? Dahil wala kang kapangyarihan at pera. Naranasan mo ba? Oo nga naman, ganyan kadalasan ang sinasabi ng iba pagdating sa kasakiman.
Binibigyan nila ito ng katwiran. Hindi ko kasi mapigilan eh. Wala na kasi akong ibang magagawa. Oy, Kang Dongju. Sa nakikita ko, nilamon ka na ngayon ng kasakiman. Wala na sa'yo ang konsensya. Ano to? Pati nasa isip ko ngayon, nababasa mo na? Ha? Alam mo, may konting alam din naman ako tungkol sa mga hinaharap ninyong issue at problema. Sa kung anong totoo at tama. Pero yun nga lang, kapag surgeon ka at sa'yo nakasalalay ang buhay ng iba, dapat ang responsibilidad na inaako mo ay kasing bigat ng buhay na ililigtas. Sana lagi mong isaisip yan. Footage yan ng operation ni Private Pac. Ikaw na ang bahala dyan. Pwede mong itago o itapon o kahit ano pa man. Pero sa'yo na yan. Doyle, isama mo na sa listahan ko to. Sige. Excuse me po, sir. Sorry pero sarado na kami. Hindi ako magpapagamot. Sige. Magbabayad ba kayo? Okay. Doon po kayo sa counter 3. Hinahanap ko si Kang Dongju. Doktor Yun, good evening. Saan ka pupunta? Sa mokong na si Kang Dongju. Nasa on your way daw siya ngayon at lasing na lasing na. Ay, grabe, nakakairita. Dapat kung iinom siya, siguraduhin niyang kaya niya. Doktor Yun, baka naman medyo lang. Pwede namang umuwi agad kapag naramdaman ng may tama na. Doktor Yun, sandali. Di tama to eh. Lalabas pa ako gabing-gabi na. Para mag-alaga ng junior kahit na ang dami kong ginagawang trabaho. Hindi ba, Inbom? Mali ba ako, Manager Jang? O anong meron? Mama ni Dr. Kang, kadarating lang niya. Magandang gabi po. Nice to meet you po. Siya si Dr. Yun Sojung, head ng emergency medicine. Okay. Nice to meet you too. Mukhang dito siguro nakatira si Dongju ko, ano? Opo, may company house kami malapit lang dito. Pero si Dongju. Pero si Dr. Kang kasi, mas komportableng magstay dito sa staff room namin. Alam niyo naman po na sobrang ano si Dongju. Si Dr. Kang pala. Napakatigas ng ulo niya. Kung anong gusto niya, yun ang gagawin niya. Sinabi mo pa. Sila ng papa niya pareho. Pero kung tutuusin, dahil siguro sa katigasan ng ulo niya, kaya nakakaya niyang mag-aral ng husto. Tama kayo, sa tingin ko nga rin po eh. Ma'am, gusto niyo po ba ng kahit anong maiinom? Iha, hindi mo kailangang nervyusin kapag kaharap ako. Huwag kang mailang. Ha? Sige po. Sige na, mag-isang round pa tayo! Sandali! Dandan! Ano na? Aray! na! Pa ako! Karaoke tayo, libre ko! Problema nito, ha? Dongju! Ay, bakit ba ang dami-dami mong ininom ngayong gabi? Ano ka ba, Dr. Kang? Dr. Kang, sumagot ka! Ano? Teka, ikaw si Sojong ah. Halika nga rito. Sojong, my precious. Anong ginagawa mo? Doon ka nga. Alis! Hindi, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Please, tigil mo na. Nandito ang mama mo, kaya pwede bitiwan mo ako.
Talagang gusto kita. Hoy, Dongju, umayos ka na. Sinabi ko na sa'yo, bitiwan mo ako! Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, gusto kita. Ikaw ang gusto ko. Grabe. Oo, wag. Naku, wag. Bitiwan mo ako sa akin! Dongju! Naku po, Dongju, okay ka lang ba? Ma'am, sorry po. Hindi ko sinasadya. Hoy, Kang Dongju, ayos ka lang ba? Hoy, Kang Dongju! Ay, ang init. Saan si Dr. Kang? Bakit doktor yun? May nangyari ba? Ang gusto ko lang ngayon, elamunin ng lupa. Dongju. Dongju. Yung doktor kanina, si Yun Sojung. Gusto mo ba siya? Oo. Gusto ko siya. Gusto ko. Ay, naku, anak. Kang, sinong mo kong gumawa nito? Ay, Diyos ko naman. Sinong gumawa ng kalokohang to? Ay, Huh? Teka, huh? Oh. Ay. Diyos ko po. Ayan, sinuyod ko ang buong building natin at kinuha ko lahat ng flyers na nakita ko. Ay, ano ba naman to? Mabuti at nandito kayong tatlo. Ano? Sino naman kaya ang gumawa nito kay Dr. Kang? Iniisip ko nga rin eh. Inaasikaso na ng mga staff natin. Nandito na ba si Dr. Kang? Kailangan natin siyang makausap. Paano na to? Pumarito pa naman kahapon ng mama niya para makita siya. Ma? Dongju, anak. Gising ka na. Ano ginagawa niyo dito? Nandito ako para bisitahin ka. Kailan pa? Bali kagabi pa. Bakit naparami yata ang inom mo? Huwag ka namang uminom ng marami. Ay, Gusto mo ba ng tubig, ha? May honey ka ba dito? Basta matamis. Mukhang wala. wala. Okay lang. Tubig na lang. Padadalhan kita ng honey pagbalik ko sa Seoul. Para may honey ka.
Inumin mo na. Inom na. Sandali lang. Baka may pwede kang ihalo dyan. Tingnan ko rito. Ay, anak. Miss, sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Bakit mo pinapaskil yan? Miss, ano ba yung ginagawa mo? Sabi eh! Nagpoprotesta ako. Itigil mo yan o tatawag ako ng pulis. Tawagan mo. Protektahan mo pa yung kapwa mo, doktor. Sige, gawin mo na. Anong sabi mo? Kung kailangan, paulit-ulit kong gagawin ito. Kahit arestuhin pa nila ako. Ikakalat ko ang flyers na yan kahit anong mangyari hanggang mapatalsik siya dito sa ospital. Kaya sige, tumawag ka na ng pulis. Sino ka? At bakit mo ba ipinapaskil ang flyers na to sa buong ospital? Nakalimutan mo na, no? Nakalimutan mo nang pinatay mo ang papa ko. Pinospone mong surgery ni Papa para sa isang dating senador. Goman Sukyat ang pangalan ng tao. Nakalimutan mo na yun? Bakit po postponed ang surgery? May nakita ba kayong problema sa lagay ng papa ko? Mag-obserba muna tayo ng ilang araw at saka tayo mag-reschedule. Dok, sandali po. Ikaw ba ang anak ni Mr. Song Yun-hun? Ang pangalan na aalala mo. Ang papa mo, namatay ba siya? Oo, nang dahil sa'yo. Matapos mong i-postpone ang operation, papalit-palit na siya ng doktor at nausog ang kanyang operasyon. Pagkatapos, namatay siya ng dahil sa acute sepsis. Bakit mo ba pinospone? Naunang na-schedule lang kay Papa. Dahil ba VIP yung isang tao at hindi kilala ang tatay ko? Paano mo nagawang dapat walang kinikilingan kapag buhay ang nakataya? Doktor ka ba talaga? Dapat hindi ka na nang ginawa mo! Pinaglalaro niyo ang buhay ng tao! Doktor ba yan? Nauna pa ako dito! Nauna ang papa ko kaysa sa iba! Nauna siyang dumating sa ospital! Nauna ang papa ko kaysa sa tao yun! Tama na. Nauna ang papa ko! Nauna siya kaysa sa tao yun! Dapat nauna yung ginamot ng sabi. papa ko! Hindi kita mapapatawad. Ikaw at ang mga doktor na ganyan ang asal! Sisiguraduhin kong kahihiyan ang maging kaakibat ng pangalang yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nawawalan ng lisensya! Mawawalan ka ng karapatang manggamot! Kang Dongju, huwag ka masyadong paapekto. Tatawagan ko ang pulisya para ayusin nila yan. Huwag mo nang alalahanin yan. Hindi. Huwag mo siyang tulungan dyan. Tignan natin ang susunod na mangyayari. Pero Master Kim, kung wala tayong gagawin, mababahiran ang pangalan ni Dr. Kang at ang Doldam Hospital. Huwag mo nang alalahanin yun. Konting oras pa't makakalimutan na rin yan ng mga tao. Sa ngayon,
Sige lang, basta sakyan mo lang sila. Maghintay ka lang at i-clear ka rin ng ospital. Ang isyong ito ay kailangan niyang harapin. Kapag may ibang lumutas ng problemang to para sa kanya, hindi siya matututo sa mga pagkakamaling ginawa niya. Narito ang mama niya para bumisita. Huwag mong isipin ang mama mo. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Akala ng iba madaling maging doktor. Ang hirap kaya nito. Dapat malinaw yun sa mama mo. Yung death certificate pala, binigay mo na ba? Basta, gawin mo na yung certificate ng tao. Ako nang bahala sa iba. Huwag mo nang alalahanin yun. Okay ba? Pinatay ng taong yan ang papa ko. Doktor siya dito, Kang Dongju. Pinatay ng taong yan ang papa ko. Doktor siya dito, Kang Dongju. Pinatay ng taong yan ang papa ko. Doktor siya dito, Kang Dongju. Kang Dongju, hindi mo pa binibigay yung death certificate? Magdamag nagising at naghihintay ang mga magulang ni Private Pak Juyu. Oy, Dr. Kang, kausap kita. Kailangan ko muna itong pag-isipan. Pag-isipan ng? Death certificate yan, hindi kailangan pag-isipan. Ilagay mo lang yung totoo. Hindi laging tama ang katotohanan. Saan galing ang sinasabi mong yan? Anong ibig mong sabihin? Tumakas siya eh. Magulo ko idedeklara nating namatay siya dahil sa dahas. Hindi ko mapigilang hindi isipin ang idudulot nito, Sojung. Ang mga consequence nito. At bakit mo kailangang isipin ng kahihinatnan nito? Ikaw lang naman ang doktor na nag-opera sa pasyente. Trabaho natin ang pagsasabi ng katotohanan. Kasama ba to sa napakagandang offer nila na may 15% ka na increase sa sweldo at 5 million para sa research fund? Sabi na nga ba mangyayari to eh. Ang oras na tatalikuran mo ng konsensya mo. Hindi naman sa ganun. Huwag kang mag-assume. Yung totoo. Pwede bang iwan mo na muna ako sandali? Hindi na nga tama ang magsinungaling. Lalo na pagdating sa death certificate ng tao. Huwag kang magsinungaling dahil sa dikta ng iba. Maliwanag ba? Sakaling dumating ang oras na yon, na matuksok kang gawin ng bagay na yon, gusto kong malaman mong sobra akong matidismaya. Dr. Kang, kadarating lang ng mga pulis. Pinatay ng taong yan ang papa ko. Miss, labag sa batas sa ginagawa mong yan. Iwan niyo ako! Ito ang pag-aari ang lugar na to. Kung gusto niyo magprotesta, kumuha muna kayo ng permiso sa Pinatay ng pulisya. taong yan ang papa ko. Doktor siya dito, Kang Dongju. Tama na yan, miss. Tingnan niyo maigi. Pinatay ng taong yan ang papa ko. Doktor siya dito, Kailangan Kang mo Dongju. sumama sa amin. Hindi ako sasama. Bitiwan niyo ako! Humihingi ako ng tawad. Anong ginagawa niyo? Bakit kayo nagsasorry? Ang Kang Dongjung tinutukoy mo, anak ko siya. Napakalaking kasalanan ang nagawa niya. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang kailangan sisihin. Kaya humihingi ako ng tawad.
Sana mapatawad mo siya. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana mapatawad mo kami. Patawad. Mama, Huwag kang magsalita, mali ang ginawa mo. Humingi ka ng tawad. Paano ba namatay ang papa mo dati? Paano mo nagawa ito sa ibang tao? Dapat hindi mo hinayaang magkaganito. Humingi ka ng tawad hanggang mapatawad ka niya. Gawin mo na! pakiusap. Huwag niyo na siyang dakpin. Ha? Pero nakatanggap po kami ng report. Kailangan aksyonan yun. Hindi na kailangan. Huwag niyo na siyang arestuhin. Hayaan niyo siya. Ang mga nagawa ko, walang katuwiran. Sana mahila ko pabalik ang oras. At nang maitama ang pagkakamaling nagawa ko. Puno ako ng pagsisisi. At hiya sa sarili. Napakasama mo. Sa nagawa ko sa inyo, patawad. Masama kang tao! Ibalik mo ang papa ko! Wala kang awa! Ibalik mo sa akin si Papa! Ibalik mo siya sa akin! Papa! Ibalik mo siya sa akin! Si Dr. Buyongju yun. Dr. Buyongju ba yan? Isa nga yan, si Dr. Buyongju. Bakit siya nandito? Presidente, ako to. Ano? Nandito siya sa ospital? Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Sir, pinagbawalan ko na po kayo. Tatawagan kita ulit mamaya. Nakakabigla. Bakit ka napadalaw dito sa amin? At kailangan personal pa. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Sana tumawag ka na lang. Bakit ba? Ang kapal ng mukha mo! Ikaw, wag ka nang babalik pa sa Toldam Hospital. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na sila para lang sa sarili mong interes at kapakanan. Hayaan mo na sina Dongju at Sojong. Itigil mo ang kapaliwan mo. Huwag mo nang guluhin pa ang isip nila.
Mula ngayon, pinagbabawalan kitang lapitan sila. Malinaw ba? Hindi ka pa nahihiya? Grabe, sa tanda mo nang yan, nagagawa mo pang paikuti ng mga bata? Nakakaawa ka talaga. Yan po ang death certificate ng anak niyo. Ito naman po ang video footage ng surgery ng inyong anak na ako ang gumawa. Sapat na ebidensya na itong video. Pero kung kailangan niyo akong tumistigo para mapatunayan ng totoo, tawagan niyo lang po ako. Pinapasabi ng asawa ko na maraming salamat sa lahat ng inyong ginawa. Patawad po. Dahil huli na ang lahat, no? Huwag niyong sabihin yan. Sinabi niyo sa amin ang totoong ikinamatay ng anak namin. Malaking bagay na yun. Maraming salamat. Maraming salamat, no? Ano ba ito? Wala na talaga si Kang Dongju sa sarili niya. Diyan ka lang, Kang Dongju! Baliw ka na ba? Yung totoo. Anong kalokohan tong ginagawa mo? Ginawa ko lang naman ang tama. Ang death certificate ang huling bagay na magagawa ng doktor para sa pasyente at pamilya niya. Hindi mo na ba malagay sa kokote mo? Utos ni President Do na huwag maglabas ng pagmumula ng kontrobersya. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo sinunod ang utos niya? Oo, alam ko. Isa pa, alam ko rin kahiyahiyang sumunod sa utos niyang yun. Hindi ba pwedeng tanggalin mo muna ang hiya mong yan? Ayoko lang mahuling gumagawa ng masama. Ano? Isa pa, naisip ko na rin na pwede akong magpanggap bilang mabuting tao sa Doldam Hospital. Basta naisip ko na lang bigla. Mukhang ito ang lugar para sa akin. Sinasabi mo bang ayos lang na di ka na makabalik sa Gode Hospital habang buhay? Sigurado ka bang di ka magsisisi? Sa palagay ko. Sorry po at nakita niyo ako
na ganun. Inakala mo ba na madali ang magligtas ng buhay ng ibang tao? Habang nasa trabaho, maraming pwedeng biglang mangyari. Ma, mukhang hindi muna ako makakabalik sa Gode. Oo. Mukhang ayos naman ang kasalukuyan mong pinapasukan. At magaan din ang loob ko sa senior doctor mo. Sinong senior doctor ko yun? Alam mo na yun? Yung babaeng tinawag mong Sojong yata? Yung sa emergency room? Paano nyo nakilala si Sojung? Kailan? Anak, wala ka bang kahit anong maalala? Talagang nag-blackout ka nung gabing yun? Bakit? Ano po bang nangyari nun? Tanungin mo siya kung gusto mong malaman ang nangyari. Nakakahiya kung ako mismo ang magkukwento sa sarili kong anak. Bakit natatawa kayo, Mama? Ha? Hinatid mo ba ang mama mo sa station? Oo, syempre, no? Binigay mo yung death cert sa magulang ni Pak Juyu? Oo, naiabot ko na sa kanila. Kagabi nga pala, Huwag mo nang ungkatin ang mga nasabi mo habang lasing ka kagabi. Dapat ganun para ma-enjoy mo ang pakikipag-inuman. Anyway, wala nang 15% increase mo. Pati na din ang 5 million na research fund. Dahil sinaway mong utos si President Do at na bad trip siya, hindi ka muna makakabalik sa Gode Hospital sa ngayon. Kawawa naman. Magtatagal ka pa sa pipitsuging Doldam Hospital na to. oo, siguro. Hindi na tataas ang sweldo ko. Hindi pa ako makakabalik sa dating work ko. Kaya buong winter lang naman ako magtitiis sa pipitsuging ospital na to. Nakakadismaya talaga sa totoo lang. Kaya tatanungin kita, Sojung, mag-date na tayo? Joke ba yan? So ayaw mo mag-date? Hindi ba kita pwedeng yayaing lumabas? Hindi. Hindi pwede. Bakit naman hindi? Gusto ko malaman kung bakit mo ako iniiwasan. Pwedeng malaman ko? Oo, di pwede. Gusto mo rin naman ako eh. Hindi ba? Mali ba ako? 3 times na pagyaya na yan, di ba? Isa na lang natitira. Anong ginagawa mo dito? Ha? Ano, punta ako sa emergency room.
Hello, Papa. May kailangan kang gawin. Ano sabi mo? May petsa ng pagpunta ko sa ospital? Opo. Nagkaroon na rin kami ng petsa sa wakas. Pwede na kayong pumunta doon. Simula bukas ng hapon. Kahit anong oras nyo pa gustuhin pumunta. Sinasabi mo bang ooperahan nyo na ako kagad? Ganun ba? Oobserbahan muna ang kondisyon nyo ng mga 2 hanggang 3 araw pagpasok nyo sa ospital. Gagamitin mo ba yung mga machine na binili ko para sa'yo? Opo. Gagawin ko ang examination gamit ang mga yon. Kung wala tayong makitang kakaiba sa resulta, tuloy ang surgery 1 araw sa susunod na linggo. Simpleng operasyon lang naman yon. Hindi nyo kailangan magtagal sa ospital. Gusto kong tiyakin mo kasama ka sa operasyon yan. General Surgeon lang ako. Paano ko po magagawang... Kumuha ka ng paraan para makasali ka sa operasyon. Gamitin mo yung utak mo minsan. I-report mo sa akin lahat ng mangyayari sa operasyon mula sa simula. Kailangang malaman ko ang lahat. Talaga? Ginawa ni Sojung yon? Pagkatapos noon, binabasa na niya lahat ng articles na konektado doon. Naisip kong tama lang na malaman mo. Meron ka na bang binubuong team para sa operasyon? May nakikinita na ako na pwede kong isali. Pag-iisipan ko pa ng mga ilang araw. Hanggang sa maging buo na ang desisyon ko. Mabuti yon. Sana lang, mabigyan ng pagkakataon ngayon si Dr. Yun. Wala lang naman. Hiling ko lang para sa kanya. Okay, sige. Bye, Nurse O. Naparito ka. Bakit? Ano meron? Magsalita ka. Tungkol po ito sa gagawing operasyon kay Chairman Shin. Hindi naman mabigat na operasyon yun eh. Papalitan lang ang baterya ng transplant niya. Pwede bang tumulong ako sa inyo as first assistant? Bakit naman? General surgeon ka. Nung intern ako, nakapag-participate na ako sa isang heart transplant. At saka sa isang aortic dissection din. 4 na cardiovascular bypass, isang ECMO operation, at 2 beses sa isang VAD operation. Kung ikaw ang magiging first assistant, mawawalan ng chance si Dr. Yun. Naiintindihan mo naman yon, tama? Meron bang paraan para makasali? Hindi ka ba nasasabik malaman? Sino kayang makakasali sa surgery ni Master Kim? Hindi ko alam. Pero kung sino man yun, ang masasabi ko lang ay napakaswerte niyang tao.